Kahit ano pang gawin natin sa mga kasalanan natin, hindi tayo maliligtas sa ating mga sarili. Kailangan natin ang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Amen. Jesus Christ is waiting and knocking in the door of your heart. Kumakatok na po siya sa mga puso ninyo. Buksan nyo para pumasok siya. He will dine with you. Makikikain siya sa inyo. Amen. Kayo lang po ang nagbibigay sa kanya ng restriction. Kaya ang mga kasalanan natin ay namumuhay sa mga buhay natin na yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Ano po ba ang kakagustuhan nyo? Madala kayo sa impyerno o mapunta sa langit? May choice po kayo. May choice. Hindi po namimilit ang Diyos. God force Himself to anyone. Amen. Jesus already died for us, for you, and for the world. Namatay na po sa Jesucristo para sa ating lahat. Kung tatanungin ko po kayo, ang pagkamatay ba ni Jesucristo dahil mga anak niya tayong lahat? Karamihan sa inyo magsasabi na lahat tayo anak ng Diyos. Yan po ang kasinulinganan. I'm not able to speak Tagalog well. That's a lie. Yan po, that's the lies of Satan. That is the lies of Satan, na lahat tayo ay anak ng Diyos. Hindi po tayo lahat anak ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, hindi na dapat mamatay pa si Jesus, di ba? Isipin nyo yan. Ang mga anak ng Diyos, yun lamang po ang tumanggap sa Kanya na naging sarili nilang tagapagligtas. Yun po ang magiging anak ng Diyos. Kasi pagdating ng panahon, marami sa inyo ngayon magsasabi na kilala nyo ang Diyos. Narinig nyo lang ang Diyos dahil wala kayong relasyon sa Kanya. Alam mo kung bakit wala kayong relasyon? Dahil ang alam nyo lang, I know God, but you know of God, but you do not know Him. That's the difference. Yan po ang pagkakaiba. Narinig nyo ang Diyos pero wala kayong relasyon. Paano kayo maliligtas kung gusto nyo pumunta sa langit? Kung ayaw nyo maligtas, dyan lang po kayo sa kinaroroonan nyo ngayon dahil impyerno po ang bagsak ninyo. Hindi po yun ang kagustuhan ng Diyos kaya namatay si Jesucristo. Amen. Ang kagustuhan ng Diyos na walang mapunta sa impyerno para sa atin dahil ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa atin, para sa inyo. Para kay Satanas yun, sa kanyang minions. That is the hell for Satan. Not for you and me. God didn't make hell for you and me. So, there is a free will. Bibigyan po kayo ng magbigay kayo ng decision. Mayroon kayong free will kung saan kayo gusto pumunta pag namatay. Dalawa lang po ang papupuntahan ng tao pag namatay. So only two ways. Heaven or hell. Impyerno or langit. Maraming mga tao na gusto pumunta sa langit pero wala silang relasyon kay Jesucristo. Sabi ni Jesus, siya lang po ang pintuan para makarating, makapunta sa langit. Kung wala po kayong Jesucristo, if you don't have Jesus Christ in you, you have no access to heaven. Amen. Jesus Christ is the portal. Jesus Christ is the door to heaven. Without Jesus Christ, without relationship with Jesus Christ, you have no way to get to heaven. Jesus Christ, God Himself, is holy, and holiness in us will not enter the kingdom of God. Amen. Jesus Christ giving you the opportunity. We are here today, tonight. He is knocking to the door of your hearts. Open it before it's too late. Alam niyo po ba, ang buhay ay napakaiksi. Pwede tayong matulog at hindi na gumising. Ang daming namamatay po. Natutulog, hindi na bumangon. Tumatawid, namatay sa pagtatawid, heart attack. So ngayon, ito po ang offer. Salvation is free. Libre po ang salvation. Binayaran na po ni Jesucristo. Pero para sa atin. Pero kung doon lang sa tatanggap sa Kanya. Kaya ikinamatay ni Jesucristo para pagdating ng panahon ngayon mismo, natanggapin mo po siya na iyong tunay na tagapagligtas sa iyong sarili, ay ikaw po ay makakarating sa langit. Ikaw po ay magkakaroon ng salvation. Salvation can only be found in Jesus Christ. So without relationship with Jesus Christ, you have no heaven. Hell is your destination. That is not the desire of God. Hindi po yun ang kagustuhan ng Diyos, mapunta kayo sa impyerno.
Kasi kung ako po ang tatanungin nyo, if you have to ask me where I'm going where I die, I am going to heaven. Why? Because Jesus is the one who died for me. I have received Him as my Lord and personal Savior. And I have received the Holy Spirit that changed me. And that is called born again. Born again po ay hindi po yan religion, kundi relasyon. Karamihan sa inyo ay mga nagbubulag-bulagan at mga ignorante. Karamihan po ay mga ignorante. Nakala nila ang born again ay religion. Hindi po. Ang born again Christian, ang tunay na born again Christian, nagbabasa ng biblical, na sinusundan ng biblical Jesus. Ayan po ang change of heart. Born again is a change of heart, a new life, a new creature, a new creation of Jesus Christ. Jesus' followers is the true believers of Jesus Christ. It's called a born again Christian. Many religions professing that they are Christians, even Catholic, they say they are Christian, yet they are worshiping an idol. They are worshiping statues. God hates statues. God hates idols. Read your Bible. Basahin niyo po ang Biblia, ang tunay na Biblia, hindi gawa-gawa ng relihiyon ninyo. Biblical religion, biblical Jesus, yan po ang sinusundan na tunay na Kristiyano. That's called a born-again Christians. Hindi po religion ang born-again Christian, relasyon. Jesus Christ, God sent Jesus Christ to this earth, dito sa lupa, para magtayo, hindi para magtayo ng relihiyon, kundi magkaroon tayo ng kaligtasan through Jesus Christ. Jesus loves you. God loves you. He died for you already. Receive Him. That's all you have to do. Tanggapin niyo lang po siya para sarili yung tagapagligtas sa buhay nyo. Dahil ayaw niya kayo mapunta sa impyerno. Yan po ang desire ng Panginoon, na walang mapunta sa inyo sa impyerno. Yan po. Kaya nandito po kami dahil sa pagmamahal ni Jesucristo sa mga buhay natin. Kami po ang nandito para isakripisyo rin natin. Nagsakripisyo na po si Jesus sa mga buhay natin, sa mga kasalanan natin. So what's more to us that we are to sacrifice our life through Jesus Christ? Because we have called to share the good news in this bad world, in this dark world. The only good news that you will find is through Christ Jesus alone. Jesus Christ is the good news of this world. Jesus is the light of the world. He is the Savior of the world. Tanggapin niyo po si Jesucristo. Yan po ang magdadala sa inyo sa langit. Huwag mong sabihin na ang pamilya mo ay good people. Your family are good people. You are rich. You have money. You have friends. Guess what? Alam niyo ba, pagdating ng panahon, pag napaghuhukom, in the judgment day, your friends will not be there with you. Your family will not be there with you. Ang mga mahal niyo sa buhay ay wala doon sa harapan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Kundi ikaw lang mismo at saka ang Diyos ang naandun. Ngayon, kung sasabihin ng Diyos, bakit nandito ka? Why are you here? If God asks you, why are you here? Sasabihin mo na gusto kong pumunta ng langit? Anong sasagot mo doon? Mabait po ako. Tumulong po ako. I am good person, Lord. I help people. But God, the Lord said, get away from me. I never knew you. The Lord, yung mga bagay na ginagawa nyo ngayon, nakagandahan ng loob ninyo, maganda, mga mayayaman kayo, marami kayong kaibigan, marami kayong pera, matulungin kayo. Pag wala kay Jesucristo dyan, wala pa kayong relasyon kay Jesucristo, marumi po yan sa Panginoon. You will go to hell. Ang kagandahan, your good deeds will take you to hell. Your good deeds will take you to hell. Huwag nyo kayong masilaw dahil mababait kayo, matulungin kayo. Pupunta pa rin po kayo sa impyerno kung wala kayong Jesucristo. Dahil si Jesucristo ang nagsabi yan sa Biblia. Without Christ, without reconciliation with Jesus, the true God, to God, through Christ Jesus, there is no life. There is no true life. Akala nyo mga buhay kayo. Wala po kayong tunay na buhay kung wala kayong Jesucristo. Dahil ang sabi ni Jesus, siya po, He is the way, siya po ang daan. He is the truth. Siya po ang katotohanan. And He is the life. Siya po ang buhay. So paano nyo i-compare? Paano masasabi na mayroon kayong buhay kung wala kayong Jesucristo who give life? Don't harden your heart because tomorrow is not a promise. Tomorrow is not a promise. Life is too fragile. Napakasila ng buhay. Pwede po yan mawala sa isang iglap lamang. It's like at